Attorney De Rosario is still under his continuing oath? Yes, he is under his continuing oath. Because there are several things that he is talking about which are against the records that that are in my possession. For example, yung sinasabi ko kanina, merong SPA na dinirekta siya na siyang mag-file, wala siyang ipinail kahit isa. These are 220 cases na iniwan niya sa Region 1. Pagkatapos kung ano-ano yung sinasabi niya, I just want to make sure na ibang record ang sinasabi niya kaysa sa paghahawak natin dito. Yung binabanggit niya, Honorable Marcoleta, dun sa legal na, sa taas, sa central office. Sa central office, Mr. Chair, tingnan mo, sinuspindi niya ang napakaraming tao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang tanong ko sa kanya, Mr. Chair, kung nandiyan pa siya, did you file any criminal case against these people na sinuspindi mo? Kilala mo ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 tao sinuspindi mo. Did you ever file any criminal case as against these 8 people that you suspended by way of an ad hoc committee that you constituted? Mr. Chair. Tinatanong kita, yan ang ayaw ko sa iyo eh. Mr. Chair ka na. Yes sir, no lang. Yes sir, no lang ang sagot. Nag-file ka ba ng criminal case dito sa sinispindi mong 8 tao? Kilala mo lahat ito. Hindi ko na mamagitin ng pangalan. Sir, di pa ako nag-suspend sa mga yan. It was the PhilHealth Board. Hindi nga ikaw ang nag-suspend. Hindi ko naman tinatanong kung ikaw nag-suspend eh. Kanina pa sinabi ko sa iyo, kung sasagot ka, intindihin mo yung tanong sa iyo. Sinuspindi mo yung mga taong ito sa pag-aakala na napakarami nilang kasalanan. Ang tinatanong sa iyo, did you ever file any single criminal case as against these 8 suspended people o PhilHealth? Mga regional directors ito. Sir, Did you file? were referred to the National Bureau of Investigation, Mr. Sus, Chair. Mariusip na tao ito. Hindi siya nag-file. Hindi nag-file. Ito pa yan. Ang totoo niyan, alam mo ba, as the head of the legal department, sabi nga ni Congressman Rimulya, ikaw yung the most brilliant lawyer on the top of a 200 million 200 billion corporation. billion corporation. Meron kang kinonstitute dito sa committee suspending these 8 people, pero yung 4 dito were charged by the NBI. Ito yung WellMed. 4 dito ang chinarge ng NBI, isa sa perpetual succor, chinarge sa ombudsman. Pero ito ang kinonstitute mo sa ad hoc committee para suspindihin yung 8. Hindi ka naman nag-file kahit isang criminal case. Ngayon nagyayabang ka. Sinasabi mo, ang dami mong pinail na case. Sino po ba yung kanina nagsalita dyan tungkol sa civil service? Now, Mr. Chairman, ano lang. I-clarify ko lang, Attorney De Rosario. Go ahead. You got an SPA to file the 220 cases in what year? 2017 po yan, Mr. Chair. So 2017, a year after you became a lawyer, nag-OIC na kayo ng legal department ng PhilHealth, tama? Ang doktor po na tinutukoy ko ay si Dr. Mark Dennis Mingita. Isa po siyang neurologist sa Region 12 at base sa mga nakalap kong dokumento galing sa PhilHealth, sa Fact-Finding Investigation and Enforcement Division at sa Region 12 NBI at base na rin po sa mga dokumentong nakalap ko nung ako pa ay nagpa-practice ng abogasya, ito po yung mga na-discover ko na napakalaking mafia pala, sindikato sa Region 12. Next slide. Mr. Chair, ang modus operandi nitong si Dr. Mark Dennis Mingita ay nagsimula noong 2013 pa. Pero inimbestigahan lang ito ng PhilHealth noong 2018. At yun ay dahil na rin sa initiative ko, Mr. Speaker, Mr. Chair. Hindi nag-imbestiga ang PhilHealth dito on their own. Ako pa ang nagbigay sa kanila ng mga dokumento, ng mga witnesses, ng lahat. Ngayon, paano ba itong scam nitong si Dr. Mark Dennis Mingita? Naputok na sa Region 12 noong pang 2013. Mr. Chair, maniwala kayo sa hindi, meron siyang puting van na umiikot sa Region 12, sa Coronadal, at nagre-recruit ng 10 to 20 patients per day para idala sa ospital. At yung recruiter, binabayaran niya ng 100 to 150 pesos. At isa sa mga recruiters niya, Mr. Chair, di kayo maniwala, ay isang public school teacher, base sa mga nakalap natin ebidensya. Step 2,
pagdating ng mga pasyente sa ospital, pipirma na lang sila ng pro forma admitting slip. Dahil sila yung na-recruit nitong doktor na to para mag-undergo ng free wellness program. So ibig sabihin, magpapacheck up sila, wala silang gagastusin, akala ng mga taong to, nakakatipid sila. Yun pala, pagdating nila sa ospital, palalabasin na kung ano-anong klaseng sakit ang meron sila para makakuha ng napakalaking claim sa PhilHealth. Pero yun ang isa sa mga kondisyon, kailangan matulog sila sa ospital na yun. Next slide, please. Tanong, Congressman, kahit anong sakit, iba-ibang sakit. Yung mga, Mr. Chair, mamaya I will go to that. Okay. Makikita ninyo yung mga sakit na paborito ng doktor na to. Yung Okay. mga malalaki ang claim. Okay, thank you. Yes. Mr. Chair, isa sa talagang nakita ng NBI, ay ng PhilHealth, yun yung teachers from Coronadal National Comprehensive High School. Bago ka mag-start ng school year, kailangan mo ng medical certificate, medical clearance na required ng DepEd. So lahat ng teacher nag-undergo nitong wellness program ni Dr. Minguita, pero kailangan nilang matulog ng isang gabi sa ospital. So next slide please. Ang ginawa ngayon ng PhilHealth ng Fact-Finding Investigation and Enforcement Division, random, nagpunta sila sa isa sa mga ospital na pinagtatrabahuan ni Dr. Minguita. Randomly, Mr. Chair, ibig sabihin hindi nila pinili kung anong mga case folder ang kukunin nila o patient records. Kumuha sila ng 20 cases. So 11 doon, hypertensive encephalopathy, at yung siyam ay other lacunar syndrome in unspecified cerebral infarction. So 20 yan. 20 out of 20 na random na pinili ng PhilHealth, ng investigation team, lumalabas na hindi naman pala yan ang sakit nila. Kundi minor ailment lang, body weakness, dizziness, increased blood pressure, joint pain, and stage 2 hypertension. Sa isang ospital pa lang yan. Next slide, please. Nagpunta ulit itong fact-finding team sa Ala Valley Medical Specialist Center, Inc. Kumuha naman sila ng 13 na random patient records. At ito ang lumabas, Mr. Chair. 6 na acute lacunar infarct, isang anoxic brain damage, isang cerebrovascular disease, isang myelitis, at 4 na matitinding sakit. Pero 13 out of 13 na mga kasong yun, lumalabas ay puro dinoktor ang diagnosis. Dahil headache lang naman pala, arthritis, behavioral changes, joint pain lang, and other minor ailments lang naman pala ang nararamdaman nito mga pasyenteng to. Next slide. So Mr. Chair, lumalabas dun sa investigasyon ng fact-finding team ng PhilHealth na 100% batting average, lahat ng tignan nilang kaso, dinoktor. At ito naman, Mr. Chair, ang nakuha Congressman, natin. ang nakalagay po dito sa inyo ay NBI investigation. Ito naman po yung susunod, Mr. Chair. Nakuha nating records from the NBI. Okay. Yung kanina from PhilHealth, ito yung from NBI. Ang ginawa po ng NBI, tayo rin po ang nag-initiate nun, Mr. Chair. Pinuntahan nila yung mga naging pasyente ni Dr. Mark Dennis Minguita. Itong free wellness program niya. Noong November 29, 2019, nag-issue ang NBI ng subpoena para doon sa mga naging pasyente nitong doktor na to. Unfortunately, lahat sila nag-testify ng pabor kay Dr. Minguita. Pero nang imbestigahan ng NBI, Mr. Chair, iniikutan pala niya itong mga to at tinatakot na huwag mag-participate sa investigasyon ng NBI. Next slide, please. Noong January 2020, sinubukan ulit ng NBI na ipatawag itong mga pasyenteng to, pero ganun pa rin, takot ang mga pasyente na mag-testify. So, next slide, please. Nung in-interview ng NBI agent na si Agent Vernon Joel Firmalino, lumalabas na mild medical concerns lang ang mga nararamdaman ng mga pasyenteng ito nung sila ay na-confine. And
lumalabas sa investigasyon na nakipag-connive talaga itong si Dr. Mark Dennis Minguita doon mismo sa mga hospital staff ng mga hospital na pinagtatrabahuan niya para mag-falsify at makakuha ng mas malaking claim sa PhilHealth. Next slide, please. Mr. Chair, ito po yung 4 na ospital na kinabibilangan ni Dr. Mark Dennis Minguita at ng kanyang scam. Next slide. Mr. Chair, gaano ba ka-imposible o ka-improbable yung mga claims ni Mark Dennis Minguita? Mr. Chair, simula 2014 hanggang 2018, lumalabas na tumaas ng 8,400% ang claim niya pagdating sa inflammatory disease o yung dami ng pasyente na may inflammatory disease of the central nervous system. At lumalabas din sa ibang mga disease like adult respiratory distress syndrome na tumaas ng 1,800%. So Mr. Chair, nakikita na natin biglaan ang pagtaas ng mga nagkakasakit dun sa region na yon. Kaya nakapagtaka, Mr. Chair, bakit hindi sila gumawa ng sarili nilang investigasyon? Because numbers don't lie, Mr. Chair.